Bang Ilonggo. Ayun, welcome back ulit no, sa ating YouTube channel po mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. So ito mga kababayan, meron na naman tayong isi-share po sa inyo mga kababayan. Ano? So mukhang magsasabay ang mag-ama, ano? Yung anak at saka yung tatay mga kababayan, mukhang magsasabay ito Kasi mga kababayan, si yung tatay ngayon ay pabor din ang taong bayan sa ginagawa ng Quadcom na imbestigahan ang war on drugs ng past administrasyon mga kababayan. At ito naman ngayon, yung kay Bibe, pabor din ang majority sa mga Pilipino na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte mga kababayan. So baka mamaya mga didiles, sisihin nyo na naman si PBBM dito sa tatalakayin natin ngayong araw na ito, no? Baka mamaya si PBBM na naman ang may kasalanan niyan. Sila ang gumawa niyan, no? Hindi si PBBM ang gumawa niyan. Kumbaga, yung mga nasa gobyerno ngayon, sinusunod lang ho ang batas. 'Di ba? Kung wala silang kasalanan, investigasyon naman 'yan Kung walang kasalanan, hindi walang problema. 'Di ba? Pero yan ay naging mambabatas din sila, 'di ba? Sila din ay nagpatupad ng batas, nagpasa ng batas. Kaya kung ano man ang naging desisyon ho ng taong bayan, no? Dapat lang na sundin ng gobyerno kasi majority sa mga Pilipino ho ay pabor, no? Sa ginagawa ng Quadcom na imbestigahan ang war on drugs ng past administrasyon at yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ito, tatalakayin natin ngayon mga kababayan. Ito, sasabihin ko lang po sa inyo. So unahin natin po ang unahin natin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kung ilang porsyento sa mga Pilipino po ang pabor na ma-impeach po si Vice President Sara Duterte. Ito, mas maraming Pilipino ang suportado ang impeachment ni Sara Duterte. Mas maraming Pilipino ang suportado. Kasi nakita ng taong bayan mga kababayan talagang siguro kasi kanya-kanya tayong pag-iisip Pero yung mga nasa kapila, siguro mga kababayan talagang kahit nakikita na nilang may mali, pinagtatanggol pa nila mga kababayan. So ito mga kababayan, babasahin ko lang. 4 sa 10 Pilipino, 41% ang sumusuporta sa impeachment o pagtanggal sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa survey ng Social Weather Station, ang survey sa isinagawa sa pagitan ng December 12 at December 18, 2024. So last year pa itong mga kababayan. So ngayon lang natin na ilabas para ma-share ko rin po sa mga kababayan natin. So ito mga kababayan, 41 ang pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at 35 naman ang tumututol at 19 naman ang wala pang desisyon sa issue, yung mga neutral pa mga kababayan. So lamang pa rin po talaga yung panawagan na ma-impeach si Vice President Sara Duterte po mga kababayan. Ayon po yan sa survey ginanap po ang survey mga kababayan noong December 12 hanggang December 18 mga kababayan 2024 po mga kababayan. So yan po ay totoo yan mga kababayan sa lahat nating mga viewers. Nakita kasi ng taong bayan kung ano ang pananalita at na ang pinagsasabi ho ni VP Sara Duterte. Ikaw ba naman mga kababayan, pag babantaan mo ang presidente, pupugutan ng ulo, papatayin si House Speaker Martin Romualdez, puputulan ng ulo si Apo Lakay at itatapon sa West Philippine Sea at kung ano-ano pang binato niya kay PBBM mga kababayan. So, dun pa lang ay pasok na rin yun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi may detreat na nangyari mga kababayan. Pero ang Pangulo natin, napakabait pa rin talaga, Katulad niyan, merong rally po ang INC na suportado ang panawagan ho ni PBBM na wag na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte kasi yun mga kababayan, sabi ni PBBM, daw umano ay
abala sa trabaho, mga kababayan. Pero hindi niya mapigilan ang isip ng taong bayan. Katulad nito, mga kababayan, sa paparating po na January 18, ay meron po, nagsama-sama po ang mga kababayan nating vlogger, Pink Lawan, mga kakamping at BBM vlogger po ay nagsanib puwersa para manawagan doon sa EDSA isigaw for impeachment po, no? Suportado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa mga kababayan natin, kung kayo po, no, gusto nyo rin sumali, pumunta lang po kayo doon. Dumala po kayo ng sarili nyong pagkain kasi wala tayong sariling pagkain doon. Voluntary. Voluntary po ang pagsuporta natin doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So, ito naman po, ang sa tatay naman po, mga kababayan, no? Itong mukhang magsasabay po, no? Si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ito, 61% ng mga Pilipino ay suportado ang Quadcom sa pag-iimbestiga sa AJK illegal drugs at pugo sa panahon ni Duterte, mga kababayan. So 61% po sa mga Pilipino po ay suportado ho ang ginagawa ng Quadcom. Sa akin mga kababayan, wala naman ho tayo nakikitang mali na ginagawa ng Quadcom, mga kababayan. Bagkus tama po ang ginagawa ng Quadcom ang pag-iimbestiga, no? So pagka mga kababayan, nakikita naman natin, hinihimay-himay naman lahat, iniimbestigahan, mga kababayan, para malaman kung ano talaga ang punot dulo at kung totoo ba ito o hindi. So talagang iniimbestigahan po ng Quadcom, mga kababayan. Kaya bilib po ako sa Quadcom, mga kababayan, sasaga nila mag-imbestiga, mga kababayan, 'di ba? Tulad niyan, itong nagsilabasan, 'di ba, si Mary Grace Piatos, Oshie, Nova, 'di ba? Mga kababayan. So, doon pala makikita na natin na talagang ang Quadcom po ay talagang ginagawa lang ho nila ang kanilang mga trabaho. Pero marami hong nagbabasa kanila, mga kababayan, yung mga nasa kabila, binabayaran daw sila ni BBM. Ano naman pakialam dyan ni BBM? Mga kababayan, bawat nangyayari na lang ho sa kanilang amo ay si BBM lagi ang sinisisi. Mga kababayan, wala naman hong ginagawa si BBM sa kanila. Ang gusto kasi gawin ho, gusto kasi ng mga didilis, mga kababayan, kapag kamali ng amo nila, kampihan ata ni PBBM. Parang ganun po ang gusto ng mga didilis, mga kababayan. Hindi ho ganun si PBBM. Mali na nga, kukonsintihin mo pa. Lalong gagawa ng mali yan pag kinonsente mo. Tsaka yung AJK naman, mga kababayan, kung wala naman talagang foul yun, o walang, kumbaga walang mga apakan na karapatang pang tao, wala namang problema doon, mga kababayan. Nasa tamang proseso naman ang pag-iimbestiga ho ng Quadcom, mga kababayan. At hindi lang yan, yung pugo, katulad yan, yung pugo, mismo ho, si dating Pangulong Duterte ay nagsalita mismo na yung pugo na yan, malinis yan. Legal yan. Pero bakit sa China? Ban doon, mga kababayan. Bakit dito sa atin na mayagpag? Diba? Doon ako magtataka kayo, mga kababayan. Pero mismo sa kanya nanggaling na ang pugo daw ay malinis at mga kababayan, ng legal, no? Malinis yan na dito sa bansa natin. Pero bakit nagsilabasan ang kanilang mga anomalya at mga ginawang mali nung naupo na si PBBM, mga kababayan, no? Kaya kasama po yan sa imbestigahan ng Quadcom, no? Mukhang magsasabay, no, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte at pag-iimbestiga kay dating Pangulo Duterte sa AJK, mga kababayan. At hindi na po mawawala dyan, makakasama din po dyan ni dating Pangulong Duterte ay si Bato de la Rosa at si Senador Bongguata, mga kababayan. Kasama din po ata dyan, mga kababayan, sa maiimbestigahan. Pero kung wala naman ho, mga kababayan, at mapatunayan nila, at least, di ba, malinis sila, mga kababayan, di ba? Pag talagang napatunayan na walang mali sa ginawa nila, wala akong mangyayari, wala magagawa ang Quadcom kasi yun ang lumabas na katotohanan. Di ba? Yan ang lumabas sa pag-iimbestiga nila, mga kababayan. Di ba? Ganun lang yan. Kaya sa akin naman, wala naman kong ginagawang mali ang Quadcom, mga kababayan. Nag-iimbestiga lang sila
para po mga kababayan malaman ng taong bayan. At lalo-lalo na marami kasing humihingi din ng mga hustisya sa mga kababayan natin na na biktima ng AJK, lalo na yung mga na biktima talaga na walang kasalanan, yung mga nadamay. Ayun. So ito naman po mga kababayan, meron na namang ginagawang pahayag si Harry Roque mga kababayan. So ano na naman kaya to mga kababayan? Ito, sabi niya, "Antingin ko ang taong 2025 ang huling bagong taon ni Marcos Jr. sa Malacanang. Ano ang basihan ko?" Ano daw yung basihan niya mga kababayan? Ito na daw yung huling taon ni PBBM mga kababayan. So nakarang taon, sinabi nyo na rin yan. 2024, huling taon na yan ni PBBM, pero walang nangyari. Baka kasi sinasabi ng mga didilis mga kababayan ay ang rally ng INC kasi gusto nga nila sabayan. Ha? Gusto nila sabayan yung rally ng INC mga kababayan. Akala nila naman, i-welcome sila ng INC, ng Iglesia ni Cristo. Yun, sinipa sila ng INC. Oy, maghanap kayo ng rally nyo. Ha? Huwag kayo sumabay sa rally ng INC. Huwag yung sabayan yung rally ng INC para yan sa kapayapaan ng bansa. Eh, pag nandun sila, nakisabay sila mga kababayan, baka sabihin nila marami sila. Ayun. Matakot na daw si BBM. Napakarami kasi ng INC daw. Mga kababayan, kasi ang INC ano yan eh. Buong pwersa yan mga kababayan eh. Buong pwersa yung INC mga kababayan na talagang pag nagpatawag ng mga ganyan, talagang pupunta lahat po ng mga miyembro ng INC mga kababayan ng Iglesia ni Cristo. Kaya gusto nilang sabayan. Yun nga lang mga kababayan, nayari sila. Kasi nabuking ang kanilang masamang binabalak sa rally po ng INC na gusto nilang sumabay. Ngayon mga kababayan, sa mga kababayan natin dyan na napipake news ng mga nasa kabila, na mga didilis, mahilig maglabas ng fake news tulad doon ni Harry Roque. Alam mo, Harry Roque, umuwi ka na lang kasi dito sa Pilipinas, wala namang problema eh. Sabi mo, wala ka namang kasalanan eh. Dito ka na kasi, huwag ka na yan ngawa na ngawa dyan sa ibang bansa. Dito ka na, umuwi ka sa Pilipinas. Harapin mo yung kaso mo. Ha? Biruin mo ilang bisis mo na yan sinabi. Di ba nga sabi mo pa dati, pinigilan na kami ni Vice President Sara Duterte, susuguro na talaga namin yung Malacanang. Kasi wala nun si PBBM mga kababayan. So, mas okay pa yun si Vice President at saka si BBM noon. So, iniwan ni PBBM yung Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Tapos naman, pagkaalis ni BBM, yung BP natin nandun sa rally ng Liwasan Bonifacio. Mga kababayan, so doon na sinabi ni Harry Roque na sabi niya, susugurin nila ang Malacanang. Ang tagal niya na kasing sinasabi niyan, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin nangyayari. So, niloloko nyo lang yung mga supporters nyo. Ha? Tsaka, wala namang ginagawa si PBBM sa inyo. Bakit ba kayo rally ng rally? Atat na ba? Si Harry Roque, alam natin kung anong hangarin nito, mga kababayan, para maabsuelto sa kaso niya na nangyayari ngayon sa Quadcom. Diba? Ganun lang yan eh. Bakit gustong-gusto niyang pababain si PBBM, pabagsakin si PBBM, gusto niyang patalsikin? Kasi nga po mga kababayan, para maabsuelto siya. Yun naman ang punot dulo niyan eh. Pag naupo yung gusto niya, yung sinusuportahan niya ngayon, wala na sa kaso. Ganun talaga. Pero kung matapang ka at wala kang kasalanan, malinis ang konsensya mo, umuwi ka ng Pilipinas. Harapin mo yung kaso mo, Harry Roque. Ano ka ba naman? Kala ko ba'y matalino ka, abogado ka. Hindi mo harapin. Yan naman para mapatunayan mo sa taong bayan na wala ka talagang kasalanan. Yun lang yun. Huwag ka maggawa dyan. Wala hong mapapala pag ganyan. Walang mangyayari sa'yo, lalala lang kaso mo. Diba? Yun, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.